evening. So today is hump day, Wednesday. Hump day, hump day tayo, hump day. Nawa is it's hump day, Wednesday. So August 14, 2024. So tingnan natin yung mga nangyari itong nakaraan at lalong-lalong itong August 5. Yeah. August 5. Uh, Japan, third grade. So last, wait, another tab. So, ito yung pinaka-rason. Ano natin? 5 years maximum. So, ito yung interest rate sa Japan from 2008, 2008 to 2008, half percent or 0.50%. Nagmababa. For so many years, since 2000, then in December 2008, 0.10 si Japan interest almost zero. And then 2008, tumakbo na 2018, so nag-negative 0.10%. And then almost already hit zero, below zero. So for 10 years, halos zero lang yung interest rate sa Japan. And then tumakbo ulit ang taon, until this March 2024. Nag-increase ang Bank of Japan or BOJ. They decided to increase the rate to 10, positive 0.10% or 10 basis points. And then last July 31, nag-decide sila na another increase 0.15%. So total of a quarter of 8% na interest rate. So mataas na yan. Hindi na siya zero. It's a quarter of 8% or 0.25% or 25 basis points. So ngayon, ang naging epekto, nagkaroon ng the big carry trade unwind. So yun yung nangyari nung Monday. Nangyari yan August 15, August 5. Sorry. Bukas pa lang August 15. Nangyari yan noong August 5. Tapos dito, August 2, nilago na yung Japan. Dito sila nag-decide, diba? Dito, nagde-decline na yung Japan. So 3 days sa yan. Hanggang Monday. So tingnan natin yung Japanese Stock Exchange or Nikkei 225 or NI 225. So yun yung index ng Japan. So ito yun. 31. Tapos nag-decline na siya tatlong araw. Thursday, Friday, and Monday. So yung Friday, ramdam na to 5% ang down. Ito wala pa, diba? 5% down. So ngayon, ng August 5, sinabing Black Monday, nalin tulad siya sa Black Monday pero hindi siya Black Monday. Hindi, it is a Black Swan event on Monday. Down siya ng 12%. And then, looking at Bitcoin, it's the same Monday, down din to ng 12%. Inubos lang, 14% pa nga. Down din ng 14%. Pag tinignan natin yung SPX ng Monday, then August 5, yung ginagawa ko, backtesting ko. August 5.
down siya ng pinawala niya 4%. Nag-close siya sa 365%. So, hindi siya 12%, pero doon pa rin siya. Ay nadamay siya ng ganyan. Pero total nito malaki din. 3 days din, down 8%. So, Nasdaq, ganun din, ng Monday din, August 5. So, lahat down 5%. Philippines, yes, di naaligtas yan. Pero resilient, sagad natin 3%. Ang Nasdaq, 4%. Space, sagad mo ang 4%. Blue Jones ng Monday, August 5 ulit, 3%. Hindi pares ng PCI. So, yung mga na-apektuhan, iba yung Japan. So, mayroon pang, so yung Japan na yun, number 1. So, yung nag-post. Yan siya malaki. Down. Monday down siya na. So, 13% pa lang. Ang kakambal niya is yung Kospi. Or ito yung South Korea. Index ng South Korea. Dip of 10%. And Taiwan. Yan po kasama yung Taiwan. Bakit sa Taiwan? Hindi ako palis dito sa Taiwan. So, basta Taiwan kasama rin. Yung mga China, Hong Kong, mga resilient naman yan. Same as Philippines. Hong Kong. Resilient po. Yung mga ganun kalalim ng Monday. So yun, Taiwan, Japan, and South Korea. South Korea yan. South Korea. So yun yung malalalim. Si Japan, South Korea, Taiwan. Nakita yung index ng Taiwan. Taiwan nila. Index. Mas wala natin. Ito, PE. Ito yung code nito. Kaya natin yung PE. Wala din. X. Magkaka-okay na lang kita. Ito yun. Ayan, si Taiwan. Down siya ng 8%. Magkakamukha sila. Sobrang lalim. 8% sa Monday. Pero Pilipinas 3% lang. And Taiwan, Japan, South Korea. So, dahil yan sa ano eh. Kadamay sila kasi marami silang transaction. Export, import, gano'n. Tapos yung currency. Currency. Yan. Currency. Masyado sila exposed sa Japan. So, yung Pilipinas resilient sila. So, nagalaw ni Japan yung mundo Monday, ng August 5. Siyempre, the biggest here in Asia is Japan. The biggest in the whole world is US. Yun. Kaya niya nagalaw yung global market. Yung pag-testing na tayo. So ito may 495. Kailan ulit next September 19. No? So yung abangan September 19. Kung magkakaroon ng another rate time. So, yun daw schedule ng rate cut ng September 18. Ako po, panganawag pa ito.
is something big. So, yung nangyayari naman pag volatility index. Yan. So, mid set ito, volatility index. Gaano ka volatile yung market. Ito, volatility, ganyan. Para makita natin ang weekly, weekly chart. Ito, weekly. Ito yung uh, Lehman Brothers collapse. Bago yung uh, ano ba yun? Property sector. Bago dyan. Ito, yung spike na to. Yung recovery. Imamark mo yan pag tumatama sa 80, something wrong. Imamark mo 50, whole number. Whole number lang. Kaya nangyari, something wrong. Ayan, something wrong. 1998. This is the 1997, 1998. Asian financial crisis. This is the US financial crisis. Financial. Ayan. Ito, 2000, year 2000, dot-com bubble yan. 2001, 2002. 2015, ito yung Ukraine Russia war to in 2014. Ano, may crisis din yan. So yan, yun yung winawatch. May 50, may 80. Nag-volatile yung market. Ganyan, there's a panic. Something is wrong. Ngayon, last week, bumalik na ulit. Bumalik na kasi uptrend niya. Hindi mo rin yung uptrend. Uptrend siya. Bumalik na siya sa baba. So, getting normal na ba? Ito na natin ngayon. So, kakalabas lang ng CPI data ng US. 8:30 kanina, 8:30. So, yung dollar naman, so, wala na siya sa uptrend niya to. Nasa pababa siya. May trend siyang pababa. So, ito na yan. So, declining na yung dollar, which is good for equity market. Kailangan bumaba. So, yan. Walang share. Ito yung bear market dahil sa Ukraine-Russia war. Yan. Yung kailangan magkaroon ng downtrend channel para naman yung mga equity market makabuelo. And ang kapatid nitong dollar is si US oil. Nasa macro tayo. US. So projection ko din dito, mababa rin to. Kamukha lang sila ni dollar. So ang projection ko si dollar, bababa. Projection ko din sa oil. Kasunod kay dollar. So si oil kasi, malaking factor to sa inflation sa Asia. Sa buong mundo. Pero sa Asia talaga yung nasasakta. Dahil wala naman tayo oil drink. Tayo minimi ng oil dito sa atin. Puro import. So lahat apektado. Pag umangat yung presyo ng oil, kasing bili eh. Yun yun. Kaya kung siya binabantayan. So looking at peso, yung mga ito, yung mga maganda to for mga nandito sa Pilipinas, pero sa OFW siyempre hindi kasi bumababa yung peso against dollar. So projection, baba pa yan, malalim. Kaya, meron kang double top. So, double top, reverse trend. Hindi siya mag-reverse ng trend. Kaya parang ganyan, double top. Pa, meron pang isang baksak na gano'n. Saluhin yung dito sa north. Saka bababa mo na yan. Pwede mag-sideways. Matagal pa yan. Matagal bumaba yan. Pero yung at least projection natin dinahanap ng above 60, di ba? Ngayon, ano pa yung magpupush para lumakas yung peso? Yung mga OFW, magpapadala yan, remittances. So, tumutulong yan dyan sa forex market.
O kaya sila yung bagong bayani. Napapalakas nila yung value ng peso. Super much na nila. December, November, December, October, yan yung mga peak ng remittances. So dyan, gumaganda yung, lumalakas yung Philippine peso against dollar. So, benchmark natin yan, benchmark yan, August 5. Kasi nga, yung volatility index, this is a global indicator. Nag-hit siya ng, ano, almost same level of pandemic. So this is a benchmark. Again, yun, ilang percent na lang, diba? From 65 to 80, kahit na 80 lang. Konti-konti na lang talaga. Pero nag-back to normal na yung ulat weeks. So benchmark to. So benchmark yan. Pandemic. Benchmark din to. The Japanese yen retrade unwind. So yun. So yung unwinding ng ano, search nyo na lang. Pero naman yan. Basta yan lang yung nangyari. Napangit ko lang. So, mga balita itong previous. Yan. Nagbabasa ako ng mga balita. Kasama yan. Yung mga news. So, may recent first quarter GDP revised upward 5.8%. So, yung reverse, going up. It is good for Philippines. GDP is going up. Nire-revise siya na mas mataas dapat pala. Ayun. So, from 5.7, yung actual na report ng Q1, ginawa sa 5.8. Ayun. So, if the, ayan, ano ba susulat? Kung for economic, susulat. For sectors, GDP, uh, employment, or job market. Ito yung apat na sectors na kailangan mai-balance ng government administration ng isang bansa para kung saan nyo papatunguhin, kung saan nyo dadalhin yung bansa papunta sa paangat or pababa. So if GDP is going up, positive, good. Employment, yan, job market. Uh, inflation, sama rin, kaya bubunot lang ako digo. Baka mag-aamali tayo. So, hanapin ko lang. Nakasulat yan sa notes. Where are you? Wait lang. Oh, nakakita ko na. For economic goals. Ito natin. Kasi ito rin pangit ng kahit. Isang bansa ng current administration. Employment, job market, economic growth, economic uh, growth, GDP, and price stability or inflation. Oops. Hindi mo parang hindi mo balance of foreign trade. Revenue, import, and export. So yung apat na yan, magkaka-conflict sila sa isa't isa. So, like, si employment, conflict siya
inflation, saliwa siya. Kung tumataas yung job market, ah, magugulo yung price stability. Ayun. Pag tumataas yung price stability, ano, kaya lang, paano ba ito maging conflict? If we have a high inflation, reduce economic growth and employment. So yun. Kasi pag mataas yung price stability, mataas yung inflation, kailangan mo ibaba yung job market. Kaya siya conflict. So yan, sa employment, price stability, strong click naman, rate, GDP. So yan, full employment, conflict siya sa price stability. Price stability, conflict siya sa economic growth. So yung trade, balance of trade, conflict sa economic growth. Ito naman conflict sa dito. Economic growth, price stability. So yan, ganyan siya magulo. So, pag in-increase mo yung GDP, maapektuhan yung foreign trade. Pag in-increase mo yung job market, maapektuhan yung price stability. Pag in-increase mo yung price stability, maapektuhan yung economic growth and employment. Ayan, may conflict siya. So, kailangan niya mabalance ang apat na yan ng isang bansa. So, yung mahirap. Dahil yung apat conflict niyan, una kanya silang complication. So, yan yung tinitingnan. Ngayon, nandito tayo ngayon. Meron tayong high inflation. Uh, kung makapansin nyo, sa US, ang dami nag-lay off, umunti yung mga trabaho. Kaya, hindi panlaban sa inflation. Kailangan bawasan yung trabaho. Yung GDP mo dapat pababa. So, yun, minimitigate yun. Lalo naman yung apat na go. Makita niya sa mga balita. Hmm. So, yan. Ito naman, best externally as is different. Ito yung Christmas ko kanina, di ba? So, last week pa yun. Lumalaban yung peso against dollar. So, mag-continue pa yan hanggang November months. Good thing yun sa stock market sa Pilipinas. Alam mo lang sa mga conglomerate. Q2 GDP rise 6.3 year on year. That's about the forecast. So, yun. Sobrang bullish yung balita na to for the Philippines. GDP, umangat, diba? 6% po talaga namin ang track to year growth of 6 to 7%. So, itong GDP na to, meron projection for forecast si IMF, International Monetary Fund, for the year of 2024, si Pilipinas yung magiging pinakamataas dito sa Southeast Asia with 6.2 GDP. So yun, ito emerging market yan. Emerging market. Ito, Singapore, hindi yan emerging. Nasa first world country yan. Ito emerging. So mas malaking potential nito sa mga emerging market. Ito, kung nasa first world ka na, ano pa, para na ma-maintain yun. What is next? Pwedeng malaglag ka sa first world kung hindi mo tayo maintain. So, ito, marami lang i-maintain. Kailangan lang mabalanse yung apat. And yung potential na tataas yung market ay lipat yung apat na yan.
Ayan, hanggang sa GDP, Pilipinas. So, good thing na to. So, this we could cut rate next week, and that was August 8 last week. So, this tomorrow, decision na ng BSP yan. Scheduled event. So, scheduled event siya, meron sa expectation ng rate cut. So, forecast nila, maintain. Hindi pa lang. Pero bibigla yung bukas. Pero rate cut yan. Okay. Uh, bakit, bakit yun anticipate na rate cut? Tignan mo yung 2% siya up to date. Property sector, yung unang-unang makikinabang sa rate cut. Ito ang property sector ng Pilipinas. Yan, kamukha ng alin. Yun, 1.69%. Naman sa index sa 169. So, property sector yung pinakamataas. Tapos tomorrow na indication, di ba? So, si market, nauunang gumalaw yung lagi. Forward looking yun. Real, kung i-release bukas, bukas pa lang gagalaw. Hindi, alam mo na siya lagi. Yun yun. Uh, kaya makikita mo in advance yung mga mangyayari kapag marunong kang bumasa nito. Para nakita mo yung future. Si market, gumagalaw yan 6 months ahead. Yun, mga 6 months or 1 year ahead of time. Maintindihan yan pag naramit. Bakit naunang gumalaw yung market at wala nangyayari. Yan. Full. Still rate cuts. Pero nagbago na, hindi iba-iba isip yung Bangko Sentral. Sabihin nila, may maintain daw. Unemployment rate. Very, ito, ito, bumaba yung unemployment. Pero underemployment, mga, okay lang, hindi siya wag dito. Seto. So, declining, declining ulit. Unemployment rate. So, maganda yun. So, nag-ulit yun. Yan, nag-ulit yun. Market. So, yun yung tinatanood. Yun yung sinusubaybayan. Meron sa rate. Order revenue. So, ito growth to. Tungkol to sa growth. So, sa target naman. At 50 million. So, mga stock na to. Sibilya. Fresh niya yung Camellia Palmera Band na nag-default noon. Allergic ang mga hedge fund or foreign money kay Villar dahil sa nangyari nito. $150 million. 1997. Yan yung istorya. Maraming, kasi bread and butter yan. Bakit siya naging top 1 dati? Naging sa top 1 yun, yung bread and butter. So kung may papalakpang ng man dito sa Pilipinas, so yun. Uh, loans, so utang, Tagalog, $50 million. Magbayad ng utang. Ng utang para may pambayad ng utang. All-time low unemployment revenue and enhancement against illicit trade. So yun, tumaganda yung unemployment rate natin. We are, oh wow, Asia, second. Just strongest American number of holiday savings. Ito naman, yan, yung holiday, too many holiday. Not good for economy. Siyempre,
Nangyari din, walang sahod, walang productivity. Pangit yung din sa market. Pag may holiday, sarado ang market. Ayun na, pangit sa market yun. Sasarado eh. Na yung conclusion yun. Philippine needs 6 to 7% growth to achieve a credit rating direct. So, ito yung pinakamalupit. Ano ba yung credit rating? Philippines, it's smart. It's near the standard. So, yung story. Positive BBB. Relationship. SM, walang BBB plus. Positive, positive, positive. Yung story dito. Yung wala pa tayong A, hindi pa tayo na-experience ng A. So, pag tinignan mo kung kailan tayo nag-B, ito, AB negative, E1, AB stable, positive, hindi na tayo nag-B negative. Andyan nagsimula yung so, noong 2006, lagyan natin Philippine 2003 Department of Science. Ano nga yung 2006? Ito, very safe. Ito, basta, 2000, ayun, February, 2001, 2000, February. Sorry, sorry, check also 3 times, 3 times, 10 to
July to pa ko na. February na. Yun, later pa na. So, yun. Yun, maganda yung background dyan. Under siya kaya Arroyo. Kaya, pinugusto ulit ng administration to do his job for Secretary of Finance. Yung Finance, Department of Finance is in good hands. Hindi. So, kung gusto niya i-go yung credit rating na A, kung alam naman niya yung ginagawa niya. In 2028, before the end of our term in 2028, each rating test, PUD, page, development, PUD, so lahat yan, lahat ng binayan. Ang next level na niya kasi A. So, pag na-approve po natin yung A, that is new to the credit rating for the Philippines. So, ano sa ng credit rating? Ba't natin pinag-uusapan? Pag umangat yan, madami yung napasok na foreign money, foreign investor. Pera. Madami yung gusto maglagay ng pera. So, kailangan yan, ma-achieve natin yung A. So, i-achieve ba ng administrasyon yun? Siyempre, may goals eh. Pag alam mo yung goal niya, BBM, magagawa yun. Mangyayari yun. Exciting. Kailangan sa website. Ito R and I. First, A negative. So, nagsimula na yung Japan. No? From Japan-based rating investment information, R&I. So, first time, may A tayo. A negative. So, at least A na. Okay, after Japan, pwede awarded 2020. Q2 from BBB Plus, positive outlook last year, current A negative, stable outlook. So, they say good news for Philippines. As well, economic, before. So, yun, si Japan yung una. Nagbigay ng A rating. So, Bloomberry. Ito, si Bloom, pwede yan i-trade. Tradable yun. Sample. Ito yun. Mga 7.5. Fabulous. Ito natin 5%. 30%. So, bounce yan. Bounce play. Kaya ako yan nilagay doon sa Bloom. Yung balita na yan. Values yan, di ba? Pero values, price in na. Sana, pasal kami school is Solero. Pero ang laki ng slump niya, 60%. Yeah? 58% drop in first half earnings. So 61%. Second quarter net income. 60% na anak. 61% second quarter. First half 38% rest drop. Sa pricing na yun. At ngayon, kasi bumaksak. Ganyan. Ito 35% yun. So may bounce play. Hindi ko napasungan ito kanina. Nagbabounce play yan si Blue. Tulad ito. Yung 22nd days, 1 month, 20%, 23%. That's good. 1 month, 20%. So yun, 1 month din, 20%. Shot yan. Kaya nandiyan sa loan. Pwede natin pasukan. So for bounce play lang yan. So trade ako. So kasi stay tight, the SPC. So bago naman paggabi. August 14, kahapon. Bago yung isip nila. Kanina umaga pala. Sorry. Uh, hold down, wala daw rate cut. So, bahal. Kaya yung nakalagay dito,
expected for tomorrow is ano, 6.5 forecast siya. Ayun, magugulat na lang bukas kung biglang may rate cut. Yung ginagawan kasi nila ng narrative. Okay, sabihin mo equipment. Ito highly speculative to. Highly speculative. So, kailangan marunong ka na to. 50 billion market cap. So, nasa second liner. So, this good for experienced trader. Largest solar project in Japan. Itong use na to, yan. Sa kanya, yung SP, new energy. More the same height, BSP same. So, yung tapos yung backwards yung sorry for the word, pero parang nakakatawa sa background mo yung so, mga na lang kung mag-hold talaga sila bukas or rate cut. Si Remo Lona kasi yung pinaka-chair person ng BSP. So, yung background niya, trabaho yan sa ano, Federal Reserve. Inupo ka doon, alam niya yung ginagawa niya. Maganda ko basahin. Si Jollibee is looking for a listing sa US. Stock market sa US sa Wall Street. Kasi expand niya daw yung coffee business niya. Gaano ba kalayo si Jollibee sa mga kalaban? Ang goal niya to kasi sinabi ko ng pandemic gusto niya doon may top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wala mo pong matalo si Domino's. Ilang times natamulan niya para pumasok sa top 5. Top 1 is Macdo. Nakito ko, grabe ko yung yun. Mas magkape worldwide. Kaya nga siya kailangan niya ng pondo para mapakalat yung coffee business niya. So, relisting to within this year. Yun yung plano niya. Black Christmas. Within 2024, maligis yung Jollibee sa US stock market. Tapos yung funds doon, gagamitin yung pang paikot sa coffee business ng Jollibee. Kasi tinan mo anong revenue nila sa coffee. Eh, natin yung pera sa kape. Ayun. Technical. Ano tayo technically? Pilipinas. So, nasa ano ba siya? Kung siya galing, ano. Kung tumitingin ka ng historical chart, historical, 1990. Sabihin mo sa logarithmic. Ayan, pag hindi mo silang ilagay yan, pwede, ano yan sa percentage kasi ito. Percentage kasi yan yung galaw ng market structure. Tapos mas malinaw siya. So yan. 1997 financial crisis. Tapos laggard yung recovery. Dahil dito sa atin talaga yan. 2000, year 2000 pa, nagkaroon pa ng datong bubble. Imbis na mag-uptrend na yan, napilay pa dito datong bubble ko. Kasi ito yung ito.
crisis ng US financial crisis. Pa, so resilient tayo. Hindi siya dito tumulte. Resilient up of the run. Resilient yung PH na lang. Ay, nakayag po. PH na lang. Kasi ito, bull market ulit after this crisis. So ngayon, ito na yung pinakamatagal. Ito meron tayong trading range na. Sa loob lang siya ng range. Ito, sabihin natin mga noise. Uptrend channel distribution dito. So, kung nandito sa market ng before pandemic, say 2019, bababa sa mo. Tapos something strong. Ah, COVID crisis. Forward and for a bit. Yun po yung iikot ng mundo niya. Mabubuhay sa kawin. Ayan, nagkaroon niya na ano. Every missing is a blessing. Yung pandemic crisis. Recover siya. L-shape naman. Tapos dito tayo nag-laggard. Ito inflation. Global inflation. Ito ang breakdown niya. Tapos meron kang long-term downtrend channel yung pula. So hanggang ngayon, hindi pa siya nakakalabas. Pero nag-trend siya last March. Yung these 4 months, aming 4 months na. Nag-trade na yung price above. Bullish yung trade above. Kung nababasa mo na kung mga masahin ko, alam mo itong masahin, alam mo na yung kasunod. Alam mo yung kasunod na mangyari. So, pag nabasa mo sa market structure na to, alam mo yung next na gagawin ng market. So, meron ka ng anticipation mo. Kapag natutunan mo yan, paano magbasa ng price action. So, gamit mo ng indicator ito. So, second day na pala, meron tayo impulse. Pag nagpula yan, pasakin yan. Siya, baliktad lang yung indicator niya. So, nasa green tayo. Weekly, sa green na. Monthly, monthly. Nag-green kaya, diba? Mangan. Nag-green kaya dito. Mangan, diba? Kung market yan, pag green. So, haba na natin. Nasa baba. Walang green. Haba na. Simula pandemic. So, nag-green kaya. Yeah. Cycle yung market. If it goes up, it will go up. If it is down, it will go up. So, yung cycle yung market. Ngayon, open na yung market ng US. Hindi tayo balita. Unwanted visual page slow selling. Tahimik ah. Tahimik ang balita. Pag tahimik, may niluluto. Ayun, okay lang sa manahimik ka. Green, dollar, yun, dollar is down. So, bababa ka. Bababa ka lang ng baba. Tesla. Tesla is down. Ayun. Ayun. Mga nag-fill ng gap ko dito. Retest ko. Diba breakdown? Breakdown, status. Tapos balik ko sa front niya. Para kung natin test. Secondary test. So, minitigate niya yung orders dito. Yung fair value gap. Obvious yung fair value gap. Pwede pa mag-double tap yun. Tapos back. Bitcoin. Kung nasaan. Double tap to Bitcoin. Yun. Tayo rin. Anong
magandang pasukan. KFC. So, ito yan. This is my Carlos. So, ito, nag-interest ako nito. Ito, ma-adjust ko. Yung hacking incident ni GFC, yung binibenta sa dark web yung ano. Yung reward cards ng GFC. So, nangyari yan din. Jollibee, hacking incident. Ayan. June 22. So, yun, yung pinalita nun. Spider, binibenta yung personal data ng 32 million customers. Yung shake out yan, di ba? Shake out yan kung consider mo. Yan, pinalita siya kinabukasan. Pero yung 21 may balita na. So, napatingin na ako niya kay Jollibee. Tapos, nung nakita ko, yung content, dito pumasok ang first initial. Tapos second summer. Tapos ito yung validation ko. Yan. So, kapag yan nag-trade pababa. Yan. Exit dito. Exit. Mali tayo. Pag ano. Pag kasi kaya invalidation, validation natin. Babang yun o, babang. So yun, meron tayong breakout dito sa taas. Ganito nga. Nag-lock pa nung Monday, no? Tapos nag-hold pa rin. 420. Yun, meron tayong breakout yun. So, ganito na volume. Diba? Kasi yung next letters tayo dyan. So, kung tatanong mo, pwede pa ba ako pumasok? Sige, sagot dito. So, ito na yung consider. Like, you know. So, yun. So, yun. By minute yun. Kasi meron kang mas malaking market cap. So, meron tayong trading range na ganyan. Accumulate lang. As long as below this price. Yun yung 250. Invalidation naman yun. Invalidation din yan. Ito, okay ito. Ito lang. Something. Nakakit siya. Ang nahirapan ko. Ano ba? Ano ba? Exit ka na. Exit ka na dito. So, hindi siya nagkaroon ng strength to break this above. So, yung exit ka. So, ma-exit ka ng buhay. Hindi ko kasi ikaw bumili. 3%. 3% risk. So, buhay ka pa na. 3%. 3% loss. Risk appetite. Maximum 5%. Kaya ito may binuri. Ito maganda. Magulo na kasi yung chart dito. So, wala nakakaintindi ng ginawa kong chart. Sobrang kaya lumilipat tayo kung ginagawa maganda. ICT. So, ito kasi trade ko lang ito. Tagal na ito natulog. Pero, it never goes back. So, very good. Ang problema, binenta ko yun. Sinusing ko kasi. Malay ko bang magdedire-diretso yung lintik na yun. So, yun. So, dito. Pagkain, tapos pangain, ito, wala na dyan. This high risk for me. Pero for investor mindset,
sunroof na matindi. Doon ka papasok yan. I-exit. Ngayon, wala akong entry dyan. Hirap pasukan. Tingnan mo, may sailors dito. Heavy sailors. Extreme. May extreme tayo. Hindi niya mag-break ko. Tatlong beses na dalawang try lang. Pag yan nag-bounce dito pa baba. Tapos nag-lower low. Nagko-console naman yun. So, pwede na abangan. Ayan. Break. Singay. Pull back. Singay. And then yung malaking range to sa taas. Parang ganito. Pwedeng mag-range yan. Yung 750 billion. Laki na yan. So 1 trillion. Yun yung tinitira ko dyan sa ICT. Pwede siyang mag 1 trillion market cap. Uh, si SM lang. May 1 trillion. Ayun. Diba? So top 2 na. Si Enrique Rason. 1 is the siblings. 2 is the son. 3rd is Villar. So Villar. Yan. Nadapa. So yan. Magiging 1 trillion market cap pa ito sa ICT. Tayo. Okay. Pero hindi na siya solid. Solid yan kung dito mo nasakyan. Tapos hold din. Diba? Pero dito, pwede yan tradable. Hintay ka lang ng mababasa. Pero ngayon, may tatlong may sellers dito eh. Hintay tayo sa may buyers. Itatapon dito yung pababa. Kung saan nagkakaroon ng buyer. Ano, abangan mo. By, bibili ka ako saan sila bibili. Kasi obviously, nagbebenta sila. Nagbebenta ka pa rin. Rally. May stimulate na ba? Rally. Ayan, ito. Huwag natin ba ibulo? So, 5 below this price. Ano, buy below dyan. 31, 32. Ayun, ano mo lang sa dito sa baba. Ito siniswing yan. Pwede mo swing ano. Swing. Property sector. Kaya lang. Yes, meron ako yan. Mababa. Ngayon, madami. So, ito yung buy below na pwedeng advice. Yan. Invalidation. Kapag nagkaganyan yun, tumagal na yung rapa. Dito babaksak na yun. Tapon na natin. Pag hindi niya agad na break. Yan ang break nito. Para continue yung bullishness or yung harmony. Ito na lang, mas maganda pala. Ito by below this one. By below. Kaya ko. Kasi baba ito. Sobra. Pero hindi naman niya tinagot yung pandemic mo. Yung pandemic mo. Benchmark yan, pandemic mo. So, meron kang malaking trading range. So, ito pinabanda. Pwede ito. Tradable sa mabanda mo. Sabay ka dito. Benta dyan. Like ulit. Benta dito. 10% ka. Swing ka lang ng swing. 30% ka ba? Lock. So, yun yung mga tradable pag bear market. Pag bull market, hold it. Hold it lang. Ito magandang opportunity pa. As long as they get 600. Humidity. Kaya ako. Kasi siyempre, ang target dito natin dyan, yung mga yan, dito, benta ka dito. Alam mo kung saan magbebenta. Yan, i-update this price market structure. Kung bumili ka dyan, bababa lang yan. O kaya, patalusin niya yan. Spaces. May isang pullback, tapos markup ulit. Tapos markup again, panoorin mo na. Hanap ka ng exit. So, markup,
Full box markup. Ano markup? Hanap ka na exit. Check profit. Sira yung mouse ko. Plus, don't. May highlighted ng mga side. Highlighted ito. Ayan, si plus ang sabi ko. Ayun. Ang highlighted nito, yung gumalaw ng ani na yan. Yan. Nagpaangat yan. Nagpaangat din ito. Isa lang ang mga highlighted yan. Isa lang din yung pangat na ganyan. At so, nandito na si ano. Nandito na si plus. May nilalaro yun. Muna ngayon. Grabe. Ano yan, 2023. Binaik pa si ICAC. Sobrang lagi na nasa balita ko si Plus. Nag-distribute yan. Pag nakita nyo lagi binabalita, may tumabang ka na. Hindi o. May rate cut nga. Pwede siyang uh, mag-re-scale dito. Parang yung AC, diba? Ay malang yung re-scale. Pwede pag meron ko isang dito. Pwede yung bilhin niya. Pwede yung dito. 100. Okay. Marami na yung dito order. So, reserve value na ito pa. Ang bibili ko yun, dito ko account sa one of itong box na. Pero ngayon hindi. Kasi nga may rate cap. SM, 1 trillion market cap na. So, pwede pa rin naman. Pero kung bibili ka lang dun, SM ay alakot. Dito ka na sa sulit kasi nasa baba. And mas magaang 300 billion. Bibili ka naman kasi mahal din yung SM. Ito ang opportunity na ito ng dito. Dito yung bodega niya. Tapos yung trade ko ito dati. Yung mga walang matrade. Mga trade ko. Pero, yung mahal kasi, yung half the price of AC nito. Ano pa ba yung outside nito? Okay, tingnan natin yung outside. 26%. Pero mas malaki pa naman yung outside. Siyempre nga, depende sa price kung ano, stock. Hmm. Pwede hanggang dito. Ayan, 100%, 90%. Hmm. Pwede rin naman sa Shell. Pwede rin sa Self-H. Ito, pwede rin. Pero kung pipili ka naman ano, uh, bubili-bili. Ang sakit sa mata. Yun. Dito rin ang kita. Meron ang downfall sa akin. Downfall sa akin. Pang-trend. Pag-breakout lang. Tapos dito. 27%. Hindi pwedeng walang pullback yun. Isang direction ito yung naibilaw natin. Ako yung below this price. Yun pa din yung SMPH. Pero malaki na wala sa kanya. 1 trillion market cap to. Tapos pinag-with 75 na lang. Trillion market cap. Nawala ng 125 billion pesos. Ito ba below?
Goods pa rin naman po sa SMPH. Kaya, meron na tayo pwedeng KFC, pwedeng Rally, AC, SMPH. Blue Mall, yeah, available lang yan. URC, ganda rin po si URC. Kaya pa panoorin. Hindi mo ba bibili? Panoorin mo ang gagawin niya dito. Ganito, parang ganyan. Hanggang ganyan yung galaw niya. Para makasukan dito. So, yun, watch and watch mode. URC, yung watch mode. So, meron tayong sulat natin. Gawa ko ng chart yan. Separate chart. KFC, Ali, AC, OKH, URC is much. Kasi muna. Operator ko na po kami bit lang sa buhay eh. Tapos dito sa mga hindi ko hindi ko na ito nasakyan. So, markup, full back markup, tapos wait. So, wait ang ano dyan, abang converge, nasa second leg na din. Ito, so meron tayong markup ulit ng mga nangyari. So, nabenta ko na itong converge ko. Ano pang markup yan, tapos full back, markup ulit. So, maganda rin po si Converge. Lagyan natin. ANBRG investable. Ano yung meaning investable growth? Pwede mo siyang bilhin every payroll, every salary. Kung may extra 2,000 pesos, pwede ka mag pwede ka mag-invest. Yun yung investing. So, yun. Investable sa kanila. Siyempre, yung per trade ko lang din yun. Para magandang entry. Pero sa for investment purpose, investable. Ang ganun sa market structure ako, kung accommodation yun. Nandito na tayo sa phase D, going phase E markup. AEV, investable din ito. AEV is like AC. Pili na lang kayo kung gusto nyo sa dalawa. AEV, AC. Gamukha lang yan. Pero mas malalim lang po sa AEV. So, recover ba ng tayos yan? Investable din yan. AEV, investable. Ito, meron tayong buy below. Yung DFC. Duty ka. Oh, buy below din po. Malapit din po. Buy below 650. Duty ka. Dito natin lagay. Tapos liner. Kaya, yan wala. Sama natin si Monjo. Si Monjo Watch. Parang URC yan. Ano kasi yung si Monjo? Yung pang business na yung bitawan. Pakapangit ang fundamentals. E malay natin kung gagan. Monjo. AP ka lang. AP is buy below. Buy below din po yun. Buy below yan.
80 brightness power. Big years, sabi mo, malalim yun. Malalim. Skill of pandemic. Low can get lower. High can get higher. May mga LPG. You know the history of Khrushchev. Ayun, yung lumayapang ating presidente Marcos Dos. Actually, bilib dahil yun, may nakuha akong kaliwa. Makakabangon kaya si LPG, si El Capitan. Nakadali yan yun eh. Vlad, Vladvides. Simula nung naupo si ating Pangulong Duterte. Na-liquidate si Khrushchev. Markdown. Rollback. Markdown. Yun. Kabangon kaya aahon at lilipad si El Capitan. Market stock up yan. Simulation ba yan? Buy below ano? 10 pesos. Ang TV. So, yan natin. Buy below 10 pesos. Ano sa bullshit? Ang WC na yan. DMC. Pag-una. So yun. Yun yung mga first line niya. So, for FGen, hindi yan maliquid. As same as SMC. San Miguel Cross, hindi rin maliquid. So, mababa yung liquidity nila. Pati yung FB, food and beverage, yung Ramon hindi rin yan maliquid. So, yan. Kaya hindi ko yan ginagalaw. Mahirap lumabas yan. Sabi ko hindi maliquid. Ayun. Butal-butal yung anong layo. 480, 4780, tapos magiging 48. Lagi butal-butal yung bidin. So, konti yung nag-trades. Kasi yung hindi maliquid na stock. Yung nakawid ko yan, hindi maliquid. Yung liquidity niya, nakakata. So, yun. Palista natin yung market. Dito, grabe. There's a blood in the market of crypto. Hmm. Ito ay Diyos, ha? Napapangitang gilas, ha? FA. FA is MSCI Philippines ETF. So yan, bubulis na yun. Kapag umaano sa lupa. So yan, ito yung mark. Ito yung aking so it will be bullish or bearish. Nasa taas na. Okay, bullish. So yan, FA. Foreign money flow yan sa Pilipinas. So ito yung malaking market structure yung laki. Dito may sellers, dito may buyers. Ang laki. Nagbabanda-banda dyan. Pag tinuluyan niya i-break, market fall. Kasi nagsimula na yung run dito pa lang. Kung dito pa lang bibili, malalim na yung sinimula nila. Yung volatility index, ba naman? Kung ano yung normal na si 10 at saka si 2. So mataas pa rin si 2 years pa. So yun, okay. So yun. So isa-isa natin to. GTCAP, AP, LTG, BFCI, AC, SMPH. Meron ako nilagay na by below sa video na to. And then ang watch your Monday. Investable convert sa NAEV. Yun. So yun yun. Post ko na lang yung mga PA nito. So, siguro hindi by weekend kung may post. So, give me some time. Ayun. Thank you very much for listening. So, tingin tayo ng mga current news bago natin mag-goodbye. Mga current daga, for Ukraine.
Sige, putang ina. Lumabas na yung dahilan ng ano. Kung alam mo yung balita dyan, yung pipeline. So, si Ukraine daw may kasalanan. Noong unang missile yun, Russia. Russia daw yung umira ang pipeline. Ano yun? Ano yun? Arrest warrant eh. Si Ukraine daw. Ito ito, pagkagalaw niyan, ang fuel ng presyo ng langis yung nangyari dyan sa insidente na yun. Isang percent chance research this year. Ang recession na naman, pinag-usapan sa US. Nangyari yung recession pag hindi na pinag-usapan. CPI data, month-month, second to same, maganda. 2.9, expectation rate, sumababa. So declining. Previous din ko 3%. Ayun, ito yung magandang data. Not doing enough to lower price. Oh, mga yan, ah. Nag-comment ko sa inflation data ngayon. So yun, puro balita. Tapos natin. Coming next month. Next month, with CPI inflation below 3%, 6 March 2021. Or CPI inflation 3.29 expectation. So ito maganda. Below 3%, diba? Gusto ko sabihin eh, comment niya bearish. Diba? So talaga, so, ganito. Ganito ng pagkaka-discuss niya. So, pero yun lang ganito yung CPI. Ayun, mag-begin. Prices are too high. Okay, schedule. Fifth of Feb, rates for 2020. Thank you. So, so 2.9 na tayo. 2.9, oh. Historically, oh, nasa dos na tayo. Pwede ko lang mag-rate cut, Joe. Ang Joe Powell. Headline, headline. Yeah, headline. Yeah. So, tingnan natin kung schedule, September 18 nila. So, meron tayong, ano to? 25 basis points na rate cut. 58% ito 50 basis points rate cut. So, ito, CPI data. So, pwede rin nung nangyari ano eh, unscheduled. Biglang mag-announce na lang mag-meeting yung Federal Reserve Emergency meeting before September 18. Ayun. Haba natin muna kung natin it's after Wednesday guys. And uh, weekend na lang ulit. Kumang ko lang kayo yung kinistas ko kanina. Kung merong buy below, yung Vesta mode, tapos yung watch list. So, uh, good night everyone. And good morning to US market. So yung tunay na galaw ng US mamaya pa mga 2 a.m. So, mga galaw nyo yun, pwede naman yun. Kaya galaw na matino yung mga 2 a.m. dito sa akin. So, bye-bye. Take care always. Good night.